banal. Ang pangalan. Pangalan natin. Subukan mo kami na dapat sa Ama. Panginoon na yung sa simula na ngayon sa pangit na salita mo Panginoon ang aming panalangin pakinggan nasa masam pakinggan lagi salita Kristo Amen. Amen. Tayo mga kapatid, oras ay 4 gawain mula ng alas 3. Salamat sa inyong presensya. Amen. Kahit naman tayo. Amen. So, hindi naman maglalak ng Diyos na pagtitin hinahanap ng bisyo quality. Alam Diyos ay isang tumatawag sa mga tao gusto makita ng kanyang tinig. At ang Diyos naman siya bibigay ng mga instruction kung ano ang gusto niya magawa. Bibigay instruction ng Panginoon sa tao pag tayo ay mabuhay ng mapayapa. At sa lahat ay ang lupa na natatayuan at pinamalagyan ng tao ay maging mapayapa, walang kaguluhan. Ang bayan na ng Diyos ay karoon ng kaguluhan, kagulong at pampahamak. Kaya salamat sa Panginoon na hindi tayo pinobliga, hindi tayo napilitan na tayo pumunta rito. Hindi tayo pumunta rito dahil hindi natin ito gusto, kundi ito yung gusto ng Panginoon. Nakikita lamang natin pagtaliman, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ito ang kalooban ng Diyos na tayo sumamba sa kanyang dakilang pangalan. Kaya ang ating may tataas dito. Amen. Ang kanyang lamang pangalan. Amen. So, walang iba. Ang kanyang dakilang pangalan. Ang may tataas. Yan yung pastor, si William, si Edwin, isa lamang na itataas. So, ito, tayo lahat ay nilalang ng Diyos. Wala po ni isang tao na hindi siya nilalang ng Diyos. Tayo nilalang ng Panginoon. At yung bilang ay, amen, praise God, ay nanatiling, still remain the same. Pero, ang Diyos ang gumawa, tumawag. No, ang Diyos din nakakalam sa bilang. Amen. Tinitingnan lamang ng Diyos yung ating puso. Magano natin siya kamahal. Kaya ang pagmamahal ay mayroong yung salitang love, it is sacrificial din. Hindi po pwedeng sabihin mo na iba'y nagmahal sa Diyos, hindi ka dadaan sa sakripisyo. Tulad ng ginawa niya sa Cruz ng Mario. Ngayon, tuloy natin ang ating topic na sa 1 Corinthians chapter 13, verse 13. But now, abide in faith, hope, love, mystery, no? And the greatest of this is love. No? Ito ay malawak na aral ito. Bakit kailangan ng pag-ibig? Bakit kailangan ng love? No? Ano bang mayroon dito sa pag-ibig? No? Last Sunday ating napag-aralan kung paano i-pronounce, kung paano pinakita, kung paano nilatag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa tao. So hanggang sa kanyang ending ng kanyang buhay, hanggang sa kanyang katapusan ng kanyang buhay, no? Doon nakita talaga ang kanyang pag-ibig.
na hindi po yung pag-ibig niya unconditional eh. No? Hanggang sa kamatayan. Hanggang sa nalagot ang kanyang hininga. Kung nalagot ang kanyang hininga, yung po na isa katuparan ng kautusan. Yung na-fulfill ang kautusan. Na lang pag-ibig ay siyang katugunan, katuparan ng kautusan. Yan ang hindi magagawa ng kautusan. At hindi rin magagawa ng tao. Kaya siya nagbigay ng halimbawa para makita at masundan, no? O siyang pattern para ang tao ay sumunod sa kanyang lakad, sa kanyang hakbang. Kaya yung conclusion nakaraan kung paano lumagad si Kristo, nakita niya kanyang pag-ibig. Kaya ba natin gawin yun? Bilang tao, spiritual-minded, anak ng Diyos. Amen. Kaya natin gawin yun. Mas malakas yung nasa atin. Sino yung nasa atin? Si Kristo. Amen. No, na siya nagbigay na halimbawa sa atin. So, sa love, agape ang ating ginamit. No? Ang badin. So, alam natin na mayroon ka ng pananampalataya. At mayroon kayo pag-asa. Hindi sa sarili. Kundi sa Diyos. Finding Diyos na ating pag-asa. Yung agape, which is unconditional love, love na yan ay talaga napaka-highest, napaka-taas. Term agape, which is referred to unconditional. The love, agape is the highest form of love. No? Sa English, divine love. No? Divine. Ibig sabihin, no? So, pupukus tayo doon sa ano, yung divine. Huwag tayong pumukos dito dahil mayroong katapusan yan. Nagpapago yan. No? Pagka ito, brother will love, pagka nakakita siya ng hindi maganda, nagpapago ang pag-ibig. No? Nadi-distract siya. No? Praise God, yung self-love naman, yung makasarili, walang ibang inisip, kundi yung kanyang sarili. No? Wala siya ibang pinalulukuran, gustong may taas, kundi ang kanyang sarili. No? So, ayaw ng Diyos noon. No? So, doon natin may papakita yung ating yung ating pananampalataya na walang ibang inaasahan kundi ang Diyos lamang na siya ang nagbigay sa atin. Nagpakita na kung gaano, no? Pinakita niya yung kanyang pag-ibig sa krus ng Kalbaryo. Pinabatin ko si Pastor Nelson, nakikinig sa ngayon. Malalim ng gabi sa Pilipinas. Pero nakikinig sa ngayon. Hindi ako nagkagamali, nasa Samar siya, o kaya hindi ko alam kung saan siya lugar ngayon. Amen. Pastor Edson. No? So, hindi pa kami nag-meet yan. Salamat sa iyong pagsubaybay kay Pastor. Kami ngayon ay nandito sa Bermuda. Napakalamig na panahon. Kaya kami ay nag-jacket. Sa Pilipinas ngayon ay mainit. Yung Panginoon na talaga yung leader ng sa Pilipinas. Mainit lang yun. Kung gusto nung malamig, kung nagpiligay pumunta sa Baguio, hindi na tayo yung Baguio. Kung gusto naman yung pumunta ng Bermuda, makakaranas talaga tayo. Ayun talaga. Lamig, almost 4 months. Kaya may datamali, no? 6. Ngayon, ito yung huling buwan. Sunod yun. Normal na. Minsan, sumasakit aming likod, dahil sa lamig. Bata pa, pagka dumating ang lamig, sumasakit talaga yung likod. Yung lalim, yung sulod. Pero kami, hindi kami makakatulog ng medyo mahaba dahil siyempre, pagka may panahon kami, nausap namin pamilya. Tinutulugan namin, minsan, nagtatampo. No? So, walang tumatawag, makakatulog kami ng hindi. Pero yun lang po aming libangan na pag nakausap namin yung pamilya, magtuwa na kami. Dahil yung malaya na madaling araw na pala. Wala nang pasok. Okay lang yung walang pasok. Salamat sa Panginoon dahil dinala tayo ng Panginoon dito.
panahon nito ay para sa Diyos na. Hindi pwedeng sayangin. Sapagkat malapit na yung nangako na siya'y babalik. No, dahil doon sa pag-asa, doon napakaraming promises yun. Kaya tayo umasa dahil ang daming promises ng Panginoon, almost 31,000. Kaya ako nagkakabalik from Genesis and Revelation. Napakaraming promises ng Panginoon. No? From Abraham. No? Yung promise ng Panginoon, hindi napapatid yan. Kaya sinabi ng Panginoon doon, mula sa iyo hanggang sa iyong lahi, saling lahi. Kaya gusto natin mabilongs doon sa lahi ni Abraham, sapagkat ang lahi ni Abraham ay tagapagmana. No? Ay gusto nating magmana, hindi ng ari-arian ni Abraham, hindi ang pinamamana ng Diyos kay Abraham sa kanyang mga saling lahi ay ang everlasting life. No? Everlasting life na ito ay para sa mga taong sumasampalataya at umaasa sa Diyos na mayroong taglay ng pag-ibig. Una, pinakikita niya sa Diyos at ginagawa niya ito sa kanyang kapwa, sa kanyang kapatid. No? So, kaya tayo narito, kahit ilalamang tayo, nag-ibigan tayo sa isa't isa. No? Praise God, dahil ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Sabi ni Peter. So, kaya tuloy natin yung pag-ibig na tinatawag sa ibang term, ibang salita, which is charity. Kaya maraming nagkakaroon sa Pilipinas, maraming may charity ito. Pag lumapit ka sa kanila, bibigyan ka ng counting blessings, pero hindi talaga lahat. No? Yung kundi lang yung karagdagan doon sa kulang. No? Lalo ng COVID-19. So, charity. So, nagbibigay naman yun po ng mga mayayaman. Gusto nilang i-share yung blessings. Amen. So, nakatanggap na ba kayo ng blessings from charity? Ako wala pa eh. Kung ako'y na-hospital, more than 100,000 yung aking bill ng hospital dahil na-opera ako sa gallbladder. Puri ng Panginoon, maraming nilagkita yung aking asawa. So, almost more than 100,000 ang aking napayaran nasa more than 20,000 na lang. Natuwa ako dahil marami siyang nilagkita. Discount. So, ginagawang lahat para makapawas. No? Pagka ikaw ay umibig, hindi lang yung kaunti ang ibigay. No? Para makita ang ating pag-ibig kung yung pariya lang, yung tira lang, di ba? Walang say-say, walang halaga yun. So, hindi pa tunay na pag-ibig talaga yun. Tunay na pag-ibig na sinasabi rito, yung walang nahanap na palit, yung kapalit. No? Walang hinahanap. So, charity. No? Love is charity and the love of God for the human being. So, pinakita muna niya yung kanyang pag-ibig sa mga tao. No? Kaya, yung kanyang buhay, no, ay hindi lamang pinangbayad, pinantubos sa kasalanan ng mga tao na nagkasala. Gusto niya ipakita doon kung gaano kalaki yung kanyang pag-ibig. Ano ang sukat nito? Kung ang sukat ay ating basihan hanggang sa kamatayan, di ba? Ang kanyang pinakita sa mga tao na gano'n kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Dahil binigay niya ng butong na natin, siguro sumampalataya ay magkakaroon ng buhay na wala. Ayaw mapahamak. So yun ang dahilan, yun ang benepisyo ng pag-ibig. Kapag tayo umibig sa Diyos, hindi tayo mapapahamak, hindi tayo magkaroon ng buhay na wala hanggan. No? Mamaya matatakil natin yung brotherly love. No? Brotherly love, which is sacrificial love that, okay, tuloy ang alam. Saksi. So, ang tatlong yan ay nananatili. Basahin natin sa English. And now, these trees remain. Nananatili. Ha? Nananatili yan kanino? Sa mga sumasampalataya lang.
sa mga sumasampalataya sa Diyos, na nakilala nila ang Diyos, na wala silang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Nanatili yan. Lahat ng bagay na kailangan sa Diyos nila hinihingi. No? So, ang kanilang pag-asa ay ang Diyos. Hindi sila umaasa sa kanilang sarili o sa kanilang sarili. No? Sabi rito, makibasa. His praise. His praise indicates the conclusion of the Conclusion to the preceding preceding discussion of spiritual gift. So, tumutukoy sa yung pananampalataya, which is gift yan. Yung hope, walang iba. Amen. Gift din yan. Yung pag-ibig, that is gift. Kaya pagkat ginulang, pagkita ng Diyos sa libutan, ibinigay, that is gift. No? So kung binigyan tayo ng gift ng Panginoon, that is love, that is highest, yung pinakamataas, no? Kung nasa atin yan, praise God, purihin ang Panginoon. No? Purihin ang Diyos dahil naabot na, kuha natin yung gusto ng Panginoon. Spiritual gift. And they're temporary in nature. No? Emphasizing the enduring qualities that surpass that gift and prophecy, tongues, and knowledge. So, meron kang speaking tongues, di ba? Prophesize ka, tapos, and meron ka pang knowledge. No? Ay maganda yung pagsamahin. So, knowledge to know, malaman kung sino ang Diyos kung nasa buhay natin. Knowledge to know, amen, ano mang mga bagay na kung ano ang kalooban ng Diyos, no, maalaman natin. Dahil ang resulta noon, amen, praise God, ay blessings. No, kahit anumang sakripisyo ang ating maranasan, pagkalaman natin ang conclusion ng ating paglilingkod, no, ang ating matatamo, amen, kahit anong hirap ng ating maranasan, amen, hindi tayo mapiktuhan ito dahil wala tayong ibang, amen, hinahangad na maabot ang gusto ng Panginoon. Yung gusto ng Panginoon na makuha, mapanghawakan natin yung everlasting life. Marami pa sabi na ang everlasting life ay napanghawakan natin. So anong proof? Anong katunayan? Hindi natin mapanghawakan yung everlasting life, wala sa atin yung everlasting life kung wala sa atin yung pag-ibig ng Diyos. No? Kahit sabihin lamang natin, mayroon tayong pananampalataya. I am agree. Ang salita ng Diyos ay aking pinaniniwalaan. Ako'y dadalhin doon sa pag-asa at ako'y dadalhin doon sa pinaka-highest, greatest na kung saan yung love. Pero ang kailangan ipakita natin ano yung ginawa ni Kristo at kung ano ang gagawin din natin, mga kapatid. No? So marunong kang mag-prophesy. Kung wala kang pag-ibig, mayroon kang knowledge, wala ka ng pag-ibig, wala rin sa-isay na ating labasan ng karaan. Amen. Chapter 13, no? No? Nasummarize ko lang yan dahil yan ang ating karaan. So mahabang discussion yun. Spiritual gift. From 12 hanggang 14, ang mga gift. Yung faith, and hope, and love, and naroon. So it is temporary lang yan eh. Temporary ba sa inyo? Yung mga gift. Pero yung tatlo na yan, ay kailangan mo natin. Ngayon, kung mayroon kang gift, kung ayaw mo magpagamit, wala rin side-side. No? Praise God. Mayroon kang knowledge, ayaw mo magpagamit, wala rin side-side. No? Wala rin pakinabang. Sabi ko ni Pablo, ibigay ko man ang aking katawan, ay kung wala akong pag-ibig, anong pakinabang nito? Kahit mapalipat ko ang bundok, no? Sa dagat, ay wala akong pag-ibig, anong pakinabang nito? Wala rin kabuluhan. No? So, yung pasal na doon, so, that is spiritual gift. Mula sa 13, amen, hallelujah. Chapter 13, verse 8, and praise God. Then, kung natin matatagpuan yan, mga kapatid. So, yan po. Tuloy natin. Tap natin. No? So, nanatili ba yung tatlo sa atin? Kaya panatiliin natin yun. No? Maraming nagyayabang. Sabi ng iba, meron ako para napalataya at umaasa ako sa Diyos. At meron din yung pag-ibig.
no? At pagdating sa panahon na ang kanyang kapatid ay wala, no? Mayroon siya hindi na kayang ibigay. So, paano makita yung pag-ibig doon? No? So, ang basihan, kung ano ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, na kahit, amen, dinala doon sa conclusion ng kanyang buhay, amen, na hindi naman siya nakinabang, hindi ang ibang nakinabang, amen, para magkaroon naman ng buhay. Yan ang tunay na pag-ibig. But the greatest of this, it is love. Binibigyan ng kapabigatan yung pag-ibig. No? Dahil ang pag-ibig, dahil ito, bibigyan ng love. Yung love, which is long-suffering. Mayroon kang long-suffering. And Jesus Christ, nag-suffer lang siya almost nasa ministry, which is 33 years lang. So, 3.5 lang. Pero, bilang siya ng 33 years, no? Nahilat. Pero, 3.5 lang siya sa ministry. So, na niya ang pagsasuffer. No? Ikaw, Brad, kung ikaw tinawag ng Panginoon, ilang taong ka? Ilang taong ka na sa Panginoon ngayon? Alright, friend. Sabihin natin mula sa pagkabata, involved ka. Mababa ng iyong sakripisyo, no? Mababa ng iyong pagtitiis. Hanggang ngayon, di ba dumadating ang Panginoon? Well, kailangan, kung mayroon tayong pag-ibig, mayroon tayong long suffering. Hindi ka magkaroon ng long suffering kung wala, hindi mo na ino-offer ang iyong buhay sa Panginoon. Sabi ni Pablo, offer your body as a living sacrifice. Sa Romans chapter 12. No? Hindi na yan ang topic, pero bigyan lang natin na ano. So pag in-offer mo ang inyong buhay sa Panginoon, victorious people ka. Mananagumpay ka. No? No? Victorious people. And you are also overcomer. No? Sa lahat ng aspito ng buhay. No? No? Until the end of your life. Hanggang sa ending ng buhay ay Christ. Hanggang sa ending ng buhay na. No? Amen. Amen. So, tandaan natin yung love. 4 na litra. Una, L. You have long suffering. You have to offer your body as a living sacrifice. And pag na-offer mo na yung body mo as a living sacrifice, kikita mo na yung victory Lord. Ikaw ay mananagumpay. Hindi ka pwede magtagumpay kung hindi mo na-offer ang iyong body as a living sacrifice. Hindi pa ka eh. No? Na nakikita sa paligid. Sa distraction na nakikita. Gawa ng iyong mga kapatid. Na ikaw minsan medyo kakaiba ka sa kanila. Minsan dumarating sa iyo, nagsiselfie ka na. Dahil sila nakikita mo pinitest ng payo, ikaw natatingin ka niya. No? Minsan yun ang ginagamit para ikaw, mismo ikaw mag-down. Pero mayroong isang nagtaas sa iyo, walang ibang ating Panginoon. Tapos iitip una sa atin. Kahit tayo makasalanan, pinakita niya kanyang pag-ibig. No? Ganun na lamang ang kanyang pag-ibig sa atin na kahit tayo nagkasala, no? Kahit sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo ay pinawalang sala tayo. Yun ang pag-ibig ng Panginoon. Kaya ang ating paglilingkod ay hanggang sa ating huling hininga. No? Habang tayo mayroong lakas, walang graduation dito sa paglilingkod sa Panginoon. Ating paglilingkod sa Panginoon, kailan makita natin ating pag-ibig. Amen. Minsan, ang pag-ibig natin nakarelay doon sa bilang. Ay, ilan lang sila Oh. Tapos, no? Kami lang. Doon na makita ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. No? Challenge yun No? Sa bawat, praise God, naglilingkod sa Panginoon. Totoo, iba-ibang church na natin pinagalingan sa Pilipinas, pagdating rito. Amen. Nag-gather tayo para magawa natin yung at natungkulan ng tao na masamba natin siya sa Espiritu at katotohanan. Wala naman tayong ibang tinataas dito kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi mga religion. Pinakikita natin dito yung ating pagmamahal
sa Diyos at vice versa sa magkakapatid. Amen. Kaya nandito, hindi tayo, amen, hindi tayo hiwalay, kundi isa lamang katawan. Tayo po ay membro ng katawan. Kasangkapan, no? Sangkap ng katawan ni Kristo. No? Sana tayo, Brad? No? Sabi niya, but the greatest of this is love. So, love is considered the greatest because it is the very nature of God. Yan pala yung nature ng Panginoon. Ano sa Tagalog ng nature? Katangian. Tapos, kalikasan. Kalikasan. Okay. Okay. Tingnan natin sa John 14 verse 8. Of John, 1 John chapter 4 verse 8. Tingnan natin. Pakibasa po. Ano yung katagpuan. Amen? Tingnan natin, no? So, anong nakalagay? Narihan. Tingnan natin dahil minsan nagmamadali ang oras. No? Sinong nakatagpo? Nakatagpo. Sa 1 John chapter 4 verse 8, ang sabi, ganito, and the fulfillment of the law. That is the fulfillment. Okay, pakibasa. Sige, Timothy. 1 John chapter 4 verse 8. 4 verse 8. Ang sabi dyan, no? He that love it not, know it. Okay, he that, okay. Mali pa rin. He that love, not He know that it, love it, not know it, not know it, not God. not God. And God is love. God is love. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos. Ibig sabihin, ang hindi umibig Ay ay hindi hindi nakakilala sa Diyos. Bakit? Ang Diyos ay pag-ibig eh. Pagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. Yan ang sinabi ni John. No? Amen. Kung naling sabihin na inibig natin ng Diyos, ang tanong, nakita mo ba ang Diyos? O sabihin natin, mayroong kang pananampalataya. No? Na mayroong Diyos. Faith is a substance of things hoped for, the evidence not seen. So ang Diyos ay hindi natin nakikita, ngunit nararamdaman natin. Amen. Yung ating puso ay nakaramdam na mayroong Diyos na unang-unang umibig sa atin. Kaya gustong i-project ng Panginoon yung kanyang pag-ibig sa atin at tayo ibig naman sa ating kapwa para makita, amen, na tayo mayroong pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Para makrecognize na ang Diyos ay nasa atin. Kaya pagka tayo mayroong pag-ibig, hindi tayo papatay. Pagka tayo mayroong pag-ibig, hindi natin gagawa ng masama yung ating kapwa. At pagka tayo mayroong pag-ibig, hindi natin ibutin yung pag-ari ng ating kapwa. At pagka tayo mayroong pag-ibig, pinakikita natin sa ating kapwa kung ano ang kailangan nito. At salamat kay Esther na mga bago pa lang. No? Wala kami naisip ni Barbilla. Sabi na may motor, pastor. Wala akong pera eh. Naisip si Barbilla. Straight na. Maraming pera yan. Mayaman yan. Amen. Nag-pray ako sa Panginoon. Kasi marami akong motor noon, pag-ari. May ibang motor dala ko eh. Nangiyan naman ako. Pray ako sa Lord. Iniibig kita. At iniibig ko ang kapatid. At salamat kay Barbilla. Na siya nagsabi, mayroong blessings na rin na. Tinawagan mo ngayon. Salamat sa Panginoon. Pastor, kunin mo ito. Amen? Yun, alam ko na. Pastor, kunin mo rito. Abay, purihin ang Panginoon. Hallelujah. Doon ko, di lamang naramdaman, kundi yung pananampalataya, gumawa talaga. Dahil wala akong ibang inasahan, kundi ang Diyos. So, nagtutulungan kami. Pastor, sayang yun. Bagong-bago pa eh. Kaya binigyan ako ng partner na akin. Hindi ko asawa yan. Pero, inaalagaan ko yung motor ko. No? Salamat. Ate, Esther, nagutin na ng buhok niya. Salamat dahil sa goodness ng Panginoon yan. Pinakita din yung Vice Versa yung kanyang pag-ibig.
na wala nang maraming tanong pa, saan mo gagamitin? Saan mo dadalhin? Pansusugal mo ba? Ay, din, ibibigay ni Stephen. Pansusugal. Eh, salamat sa Panginoon. Pero nung aking pangako, pinakita ko rin. Ibabalik ko pagdating ng susunod ko. Para hindi pagka yung salita, kailangan mayroong yung salitang palabra ni Honor, Promise. yung promise na yun, ay kailangan matupad. Dahil pagka hindi natupad, amen, praise God. Ha? Hindi na makaulit. Ano ba yun? No. Eh, meron din challenge doon eh, para ma-distract yung pag-ibigan ng magkakapatid. No? Na pagka hindi nangarong ka na hindi mo naibigay, kung hindi ka makiusap, abay, amen, mamatigasan, ikaw pang nagagalit, ay iba na yun. Mayroong personal interest yun. Eh, maaaring nakalimot ka, kailangan malalahan natin ito ng utang. Pero kung may pag-ibig, no? Eh, kung marami naman siyang blessings, ibigay na niya. Ibigay ba yan? Hindi ba yung pastor? Utang yun eh. Ibigay yun. Iba yung bigay kayo sa utang. Ikaw masusubok eh. Doon sa utang, kung siya ay talagang hindi nakalimot, Ibang meaning yun. Utang tsaka eh, bigay. hindi ba yung bigay? Iba yung hingay. Mahingi ang pera. Para pagkanatin ang Panginoon. So, yun mga kapatid, so, doon nakikita, di ba, yung pag-ibig? No? Na talagang walang nagiging hadlang dahil pinagkitan nagibigyan sa isa't isa. No? Dahil ang pag-ibig na ito ay higit sa pag-ibig sa pamilya. Amen. Dahil tayo mga pamilya ng Diyos na tinuruan na umibig una sa Panginoon sa pagkakita natin yung pag-ibig ng Diyos. No? Yung sa cross ng Kalbaryo. Amen. Una, sumapalataya tayo. Pangalawa, tayo po'y umasa sa Panginoon. Amen. At pangatlo, ang nanatili, walang iba, huwag mawala, yung pag-ibig. No? Pag-ibig. Pag-ibig siyang Bumukaw. di ba? Sa aking puso. Sabi niyo pa yan? Amen. Yung awit na yan, hindi naluluma. Amen. Ang pag-ibig, kailanman hindi siya naluluma. Laging bago, laging sariwa. No? Kaya ating pag-ibig sa kapwa, dahil sinabi doon, no? Love your neighbor as yourself. Dahil pagka minahal mo ang iyong neighbor, amen, yan ang patunay, mahal mo rin ang iyong sarili, hindi mo siya kayang pabayaan. Na pagka pinabayaan mo ang iyong kapwa, pinabayaan mo rin ang iyong sarili. Brad? Kaya gusto mong makita na mahal mo ang iyong sarili, mahal mo ang iyong kapwa. Amen. No? Kung anong mayroon sa iyong kapwa, hindi mo siya ingutin, ay hindi mo siya abusuhin din. Say amen? Amen. Hindi mo pwedeng abusuhin dahil pag inabuso mo siya, inabuso mo rin ang iyong sarili. No? Yung pag-ibig ay wala siyang hindi niya inaaluman ng masama. Sabi doon ni Pablo sa 13. Kundi, no? Amen? Hindi siya nakipagkompromiso sa masama. At siya ang katuparan ng kautusan eh. Tingnan natin. Amen? Dito po sa kasunod. Sa Romans chapter 13 verse 10, ang sabi rito, and the fulfillment of the law, while faith and hope are essential, love is the greatest because it is eternal. So, kanina, yung mga kaloob na yun, mga gift na yun, which is yun ay temporary lang, but this love, which is eternal. Eternal. Dadaling ka doon sa eternal life na wala ng kamatayan. Ito yung kaloob ng Diyos na huwag nating pabayaan. Faith, hope, and love. Huwag nating pabayaan. Now, praise God. Romans chapter 13 verse 10. Ang sabi? Amen? Okay? Love work. Love working. No ill. No ill to his neighbor. Here we are. Therefore, love
is the fulfilling of the law. Ang law mayroon bang nagawa? Ang batas ay mayroon bang nagawa? Walang nagawang tao, patuloy pa rin sa pagkakasala. Hindi napigilan yung pagkakasala. No? Eh kung napigilan yung pagkakasala, hindi na sana ipakita ng Diyos yung kanyang yung pag-ibig. Hindi na sana magdadamang tao yung salita para magbigay ng halimbawa sa mga tao na kayang sundin yung law. Sumunod sa law, itong si Kristo. Kung siya'y sumunod sa law, napaigting niya ang law. Dahil sa kanyang paniniwala na kaya sundin yung law, eh, napagtibay ang law. Kaya ang law ay nahang sa dalawa. Ano yun? Love your God, your heart, your mind, your soul, your strength. And, pangalawa, love your neighbor. So, nawi sa dalawa. Dahil dito pa lang, amen, sa dalawa na yan, kuha na yung 8. Kaya pag mahal mo ang iyong kapwa, hindi mo ikutin yung pag-aaral mo, di ba? Hindi mo siya nanakawan, hindi mo siya sasaktan, mahal mo eh. Una, mahal mo ang Diyos. At bilang matunay na mahal mo ang Diyos, hindi mo ginagawa sa kapwa. No? Yeah. So kayo nauwi, nahang doon. So paano ito makita sa atin? No? Para ma-fulfill talaga natin ang law. Na-fulfill ng love. Pinakita ng Diyos sa mga tao na kayang pagtibayin o kayang tuparin. Anong salitang fulfilling? Anong salitang fulfill? Pagkatanggap kagumpayan. Naganap. Natapad. Sa Tagalog. Sa Tagalog. Natupad. Nakasaituparan. Okay. Natapad. Nasa katuparan. Magawa. So kung ang pag-ibig ay nasa atin, nasa katuparan natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa atin. O kung nasa atin yung pag-ibig, lahat ng pinagagawa ng Diyos sa atin ay hindi mabigat kundi magaan. Sabi ni John, na ang pag-ibig sa Diyos ay hindi po mabigat kundi napakagaan. Mga kapatid, kung tayo mayroong pag-ibig, kaya napakahalaga ng pag-ibig. Sa relasyon, kailangan hindi sila pwedeng kasalin kung hindi sila nag-ibigan. Tama, mali di ba, Carvel? Hindi sila pwedeng kasalin kung napilitan lang yung babae at lalaki, vice versa. No? Kailan nagsusumpahan sila doon? Pero ang pag-ibig na yan, nagbabago. Ay pag-ibig. Sa ano yun, kasintahan. Pero ang pag-ibig ng Diyos, which is eternal, divine love, agape love, hindi ito magbabago because this is eternal. No? Wala. Alright? Thank you. Pag nanunuyo, pag pagkaedad na tayo, pag nanunuyo yung wala namang sign of diabetes ba yun? Kaya nga, Ugaw pa eh. Nagsasalita na. Maria madaldal, kailangan nilang tubig. Kasi nagdadaldal tayo sa salita ng Panginoon. Ating pinagurihan ng Diyos. No? So, salamat sa tubig ulit. Kailangan talaga natin tubig. Mga kapatid. Salamat sa inyong panunood, no? So, tuloy kayong sumubaybay sa live streaming sa mga tayo magpalain. So, ang pag-ibig ay isang katuparan ng kautusan. Sa Tagalog, pakilagay ba? Wala ba kayo bigyan Tagalog? Yan natin, hindi ko basta. Medyo hirap kasi dito, wala pang ilang word. Romans chapter Romans. 13. Hindi ko basta. Yan? Okay, sabi niya, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Sabi nga, mission kanina, no? Yan ang pag-ibig. Ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. Hindi ba isang katuparan ng kautusan? Hindi mapagtibay ang kautusan? Hindi mapulfill ang kautusan?
kung walang Kristong napako sa cross. Kung mayroon tayong Kristo sa puso natin, magaganap, matutupad natin kung ano ang inuutos, kung ano ang instruction ng Panginoon sa atin. No? Madali. Napakagaan. Hindi tayo mahirapan. Kahit makaranas tayo ng yung pagtitiis na hindi mo naranasan noon nung wala ka kay Kristo. Mas maganda nga kung ikaw ay nagtiis na kay Kristo dahil ito po'y mayroong kabuluhan bilang patunay na ikaw ay nagsisikap upang makamit yung hangad ng Diyos na maabot yung salitang pag-ibig na siyang nagpapatunay na nananatili sa ating nga. At pagka nanatili sa ating nga, tiyak na tayo mayroong buhay na wala hanggan. Yun ang patunay. Mayroong tanong, are you sure? How do you know that you are saved? Ito yung patunay. Malaman natin na tayo ligtas. Na mayroon tayong pag-ibig. At marami nagsasabi na ako ligtas na, pero walang pag-ibig sa kapwa, makasarili. No, that is not real truth. Sinabi lamang niya yun dahil sa kanyang pagmamalaki. Pero nanduto ang Diyos lamang na makapagsasabi na siya ligtas. Kung nakita ang pag-ibig ng Diyos sa kanya at ginagawa nito, iniibig niya ang kapwa. Hindi niya isuan, hindi niya gagawa ng kwento na hindi totoo. Hindi niya kayang sirain dahil yung pagsisira sa kapwa, hindi yan sign ng pagmamahal eh. No? Ano ba ang sign ng pagmamahal? Kung yung nadi-deserve, iniingatan mo ang iyong kapwa, concerned ka doon. Sure. May respeto. No? Amen? May respeto. Ang respeto ay bunga. Ang respeto ay nagpapatunay na mahal mo ang iyong kapwa. So, ating mga magulang, mahalin natin, respetuhin natin sila. Dahil pag respeto natin sila, mahal natin sila. Ang pagrespeto doon ay nagpapatunay na ikaw ay tumatalima sa lahat ng kanilang gusto. No? Glory to God. So, isang katuparan ng utusan, hindi mo talaga magawa ng masama ang iyong kapwa kung mahal mo ang iyong kapwa. At pagka napakita natin sa ating kapwa at nasa atin ang pag-ibig, naganap na natin. Isang taong ganap na tayo. No? So, love is the greatest because it's external and will continue even when faith becomes sight. When faith becomes sight and hope is pagilagay ka dyan. In hope is realized love is the ultimate expression of God's character. No? Okay. Nakikita sa karakter eh. Ano bang karakter? Ang karakter. Si Abraham mayroong karakteristik. Karakter, ugali. No? Bawat isa sa atin mayroon tayong ugali. No? Pero ugali na yan, nakabase doon kung paano kami mahal ng Diyos. At pinoproduce naman ito. Pinakikita naman ito. At ginagawa nito. Dahil mayroon tayong salita, maingat tayo. No? Dahil ang ugali na siya nagpapatunay na ikaw. Di ba? Nandun yung napapaloob yung act. Di ba? No? Kaya, sa ugali ng tao, doon makita ang pag-ibig ng Diyos. Kaya sabi nila eh. So, sabi nito, faith becomes sight and hope is realized. Love is the ultimate expression of God. Ganda, no? God's character and the defining mark of true disciple of Christ sa John. O, tingnan natin. Sa John chapter 13 verse 35, ang sabi dyan, tingnan natin. Salamat bro, inayos mo. Sumakit na yung libro ganyan kakayos eh. Isa, nabubura eh. No?
So, unang kapambigas pa, bago patuto. No? Tingnan natin sa John. Sabi ni John, ito po yung apostol ng Panginoon Kristo. Ito yung nakahiling sa dibdib. Amen? Okay, sabi ng John, amen? Sa ganito'y magkilala ang lahat ng mga tao na kayo ay aking mga lagat kung kayo'y mayroong pag-ibig sa isa't isa. Kung ano? Kung mayroon tayong pag-ibig sa isa't isa. Una, makuha natin, mahal natin ang Panginoon. Yung pangalawang sinabi niya, love your neighbor. Ito na yan. Para makita ng Diyos na mahal natin ang Panginoon. So magkaroon tayo ng pag-ibig sa isa't isa. Kaya sabi niya sa mga lagat, ibigay muna kayo para makita ng salibutan na kayo aking mga lagat. Balik tayo natin, magbasa. Makita muna sa inyo na kayo mag-ibigan. Pagka kayo lumabas, makita ng salibutan na ma-recognize, makikilala nila na kayo ang aking mga lagat. Sapagkat tinuruan sila ng Panginoong Jesus na kung paano dito sa kapwa. Namibigan ba ang kaming dalawang lagat? Hanggang sa iniwanan sila ng Panginoong Jesus, ilang master, nakibigan sila. Pero bang nalis doon? Meron, isa. Sinibig niya ang pila at pinagdalulo niya ang Panginoong Jesus. Pero meron pa rin pinalit ng Panginoon. Sinong pinalit? Si Matias. Kumplito pa rin ang labing dalawa. Pero maraming mga alagad, apostles, amen, nasa labas, hindi na pabilang doon sa labing dalawa. Marami. Tagasunod. Ang ibig sabihin ng alagad, amen, disciple, ang ibig sabihin ng disciple, learner. Tagasunod. Disipulo. Habang sumusunod sila sa kanilang master, nag-aaral sila. Hanggang ngayon, nag-aaral. Mga pasto ka, pagka sila ay, ginamit ang Panginoon, tuloy-tuloy ang pag-aaral niya. Ang mga teacher nga, kung una mag-aaral mula kinder hanggang college, mayroon bang masteral. Kung sila ay naging teacher, aral pa rin ang aral. No? Walang hinto, walang humpay yung pag-aaral. Pagka tao kumakain, pinintay ka din. Habang namubuhay, kahit siya ng kain. Habang kumakain ka naman, pero lakas. Bigay ang Diyos sa'yo. Pag-aralan yung mahalaga. Pag-aralan yung scripture, yung salita ng Panginoon, para dadalhin doon, meron sa pagkalam, sa pagkatuto, at maalaman na siya iligtas na talaga. Sabi ng John chapter 5:39, nagkakamali sa riksiki ninyo ang buong kasulatan at nalalaman ninyo na kayo mayroong buhay. At sinabi niya kay Joshua, sabi ni Joshua, huwag mo iwalay ang kasulatan. Amen? Para ikaw ay magsaksi at magtagumpay ka. Huwag mo iwalay. Araw at gabi, pagbulay-bulay ito. Sabi ni Haring David, amen, ang iyong salita ang aking ilaw. Amen? At ang iyong kalakasan siya kung kagalakan. At ang kagalakan mo, Panginoon, siya kung kalakasan. Yun yung mga apostol din ngayon, yung mga lingkod ng Diyos. Ay mga member. Amen. Praise God. Mga believers. Amen. Ang kagalakan, kalakasan, kasalakan, kalakasan, siyang katuwaan natin. No? At ang kanyang salita, siyang ating ilaw sa madilim na situation. Sa pangyayari na kung saan hindi natin inaasahan na dumating. At pag kayo nakarating sa mayroon ang kinaharap na mga situation na ikaw ay para magay napalilim, kaya mo na siya. Gulay-gulay niya sa ila. So, ano yung nabasa natin? So, mapipigyan muna tayo bago
tayo sa bulsa. Tapos laban na natin. Makikita ng sa libutan, tayo na mga kagat. Ay sa ng Samson. For sure, for safety, the division of meron kasi kung maturity doon, ang Corinthian, ang sinabi dito. Nagkakaroon kasi ng Corinthian. Bago mag-30, ang bago mag-30, 12 na. Bago mag-12, may 11. Yung sa 12, nandun yung mga alum. Okay. 30, amen. Praise God. Ilang talata na yung 30, ay ilang chapter na yung 30. Yung sa 30, kapag i-remind na, kailangan huwag mawala yung pag-ibig. Amen? Praise God. At pagdating sa 40, nandun na yung mga tanong, binuhos na. No? Kaya nagkaroon ng kaguluhan, nagkaroon ng issue ang church. No? So kaya, pinaalala, lumabas yung sulat ni Pablo, amen, praise God, doon sa pangyayari na yun. Mga kapatid, dahil ang church ng Corinthian ay madadaan natin mamaya kung ano ang problema, kung ano ang issue. Sabi natin, ano ba? Dito natin makikita. Yun, isulat ni Pablo ito. Amen. Yung Corinthian. Sabi ito, person and place and events. For the apostle. The author of 1 Corinthians, Paul was a figure and early Christian church, known for his missionary journey and epistle that forms a significant portion of that. Ilang sulat niya po sa Paul? 17 letters, no? From ang Roma, sinong sumulat? Paano natin malaman na sulat ni Paul yun? Sinabi nila, ako yung apostol ng mga hintil. Ang Roma, hintil yan eh. Siyang kauli-ulian ng apostol. Pinakaaba siya. At kilalanin niyo ako yung apostol ng mga hintil sapagkat ako lamang nangaral sa mga hintil. Pero huwag naman kayo magmalaki kung kayo mga hintil na kayo'y nagkaroon ng grasya. Sinabi niya doon sa 13. Yan, lumawak ang sulat ni Paul. And encounter niya yung sa yung Roma at sa Corinthians. Amen? So, ano, sabi dito, Corinthian. Ay, ito dito, Greece. Sa Greece pala yung Corinthian, di ba? No? Ito yung si ano, yung kingdom ni ano, Alexander the Great. Greece. No? Saan yung Greece ngayon? Part ng Roma din na. European. Greece where the church of whom Paul was writing was located. Corinth was known for its diverse population and moral solidness which influenced the issue addressed in the letter. So mayroong issue. Chapter 6 doon. Kanyang anak, kanyang ama, kanyang anak, nagkaroon sila ng adultery. Diba? So, Corinthian Church ay maraming problema. No? Yung pangalawang sulat ni Paul yan sa New Testament. So, mayroong issue. The third, the Christian Church and the recipients of the letters, this early Christian community faced various challenges including division. Nagkaroon ng division. Kaya sa mga kaloob nila, ito, mas lamang ako, ito, may kalawang ganito. Makinig ka. Yung babae doon, may ka na. Doon, amen, lumabas ang sulat ni Pablo na ang babae, amen, magsintahimik sa iglesia. Ibig sabihin, hindi nakakawit yung babae. Kung magsintahimik sa iglesia, hindi na magpatutoo. So, ang binanggit doon, amen, praise God, hindi niya pinahitulot na magturo.
magturo. Pero hindi sinabi, amen, huwag kang gumawin. No? Specific naman eh. Sinabi doon. No? Magturo. Kanino? Amen? Praise God. Hallelujah. Sa kanyang asawa. No? Hindi sinabi mo, huwag ka na magsalita, huwag ka na magpuri. No? Magsintahimik sa iglesia. Kung usapin ng iglesia, mga kapatid, walang iba, yung tungkol ng iglesia niya, walang iba, tayo yun, mga tinubos. Hindi yung gusali. No? Yung mga tinawag, mga tao yung iglesia. So mayroong division, including division and immorality. And misunderstanding about the spiritual gift. Mga temporal lang yan. Mga temporary lang yan. Bakit pinagtalo-talunan? Kaya dyan mga mas kailangan huwag mawala, huwag maalis yung tatlong ito, yung faith and hope and the highest which is love. Na pagkamahal mo ang iyong kapatid, hindi ka pwedeng magmalaki. Sabi ng Pablo doon sa Roma, sulat niya doon sa Roma, 24, kaya magpasabi lang, sabi doon, pantay-pantay lang tayo, huwag kang mag-isip na ikaw ay mas matayo kaysa iyong kapatid. Hindi kayo parehas lang, kaya lahat kayo membro, katawan, o sangkap ni Kristo. Kaanib lamang tayo doon sa katawan. Mga tinubos lamang tayo ng Panginoon Isus. Kaya hindi tayo pwedeng magmalaki, hindi tayo pwedeng magmataas, hindi tayo pwedeng sabihin sa ating kapatid, and mas mataas at mas matalino sa'yo. No? Ito'y paalala, reminder lang. Kasi minsan, yung pride ay sumasagi ko eh. Ang pride of life ay hindi yan na pumapayag na siya ay down. Gusto niya lagi siyang nasa itaas. No? So, doon sa pride of life, wala doon ang pag-ibig ng Diyos. Walang puwang ang pag-ibig ng Diyos. Doon sa humility, doon nakikita yung pag-ibig ng Diyos. Pag kayo nagpakumbaba, walang iba ang naitataas ng amang natin sa langit. Jesus Christ, natin na pag-aralan ng gabi. Magamat siya ay nasaan yung Diyos, ay inubad niya ang kanyang pagka-Diyos. At gusto naman ipakita niya kanyang pag-ibig niya doon sa mga tao na gusto niyang abot at magkaroon ng biyaya. Doon pinakita niya ang kanyang pag-ibig. Bakit siya nagpupubaba? Dahil pinakita niya ang pag-ibig ng Diyos through Jesus Christ. Na pagka siya'y nagpakita ng humility, ang naitataas naman ang pangalan ng Panginoon Isus. Na pagka tayo nagpupubaba sa ating kapwa, ang naitataas ng Diyos, hindi tayo. Tanda natin na pagka tayo nagpapumaba ating kapwa, kahit na tayo nagkasala, umuupa ang kanya food, galit. No? Pero kung parehas kayo, nagmataas, wala, hindi ko mapapakita ng pag-ibig mo. So mayroong issue doon, yung spiritual gift. Nagkaroon ng palamangan na. Nagkaroon saya pun masih betul. Ketua mereka, itu ada William. Kalau kau jadi ketua besar, kalau empat itu kalau kamu nasional, di nasional, pakai mayroong tanong, pinagagamit niya sa Panginoon. Pinagdadamot niya, tinangkin niya, ang kanyang knowledge. Ito ba, minister daw, nakita niya sa lechon, ipinos doon sa group namin, nakita niya sa pinagdadamot, nakawag lang yun. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Kaya natin dito sa primacy of love. Okay, sabi the primacy of love is the greatest of the three virtues. What is virtue? Virtue. Isa. So, isa, ano ba? Tapos, virtue because it's the eternal and reflect the very nature of God. Mai-reflect yung nature ng Panginoon doon sa umiibig. Makita yung gano'n siya kalakas sa Panginoon.
yung visa ng salita na kanyang napapakita ng epekto. Diba? Nang napapakita ng salita, ito hinanap ng Panginoon, na pagkatay nakarinig ng salita ng Diyos, kailangan meron itong epekto. Convincidos. Eh, meron tanong, are you convinced? Nakukumbinsi ka ba? Sa salitang L-O-V-E. Wala yung sabihin, I love you, but nasaan yung epekto? Nasaan na yung virtue? O lakas? Nasaan na yung kapangyarihan ito? O reflection? Madaling sabihin. Pero, mayroon pa gawin? Napakadaling gawin pagkakait ng ibig sabihin. Napakadaling gawin, hindi mahirap. No? Kapag ang iyong kapatid na kailangan, hindi mahirap gumutin ang iyong pagpapala sa busak. Ikaw na mismo mag-offer. Alam, hindi ito pwedeng abusuhin dahil gusto rin makita ng Panginoon kung paano kayo umibig sa iyong kapwa. No? Dahil lamang ikaw ang magpakita dahil gusto rin ng Panginoon no, magpakita ang pag-ibig ng isa. Vice versa. Hindi man mo ilang pag-ibig, kundi ito, oo na, nagbigay ang Panginoon ng pag-ibig. Nakita ng buong sanlibutan, ulit ang iba hindi sumampalatay, yung iba ay sumampalatay, yung sumampalatay, yung iba ay na-justify sila. Kung na-justify, nagpatuloy. Amen. Kung nagpatuloy sila, nakita nila. Amen. Yung pinangako ng Diyos. Amen. Sa kailang pagpapatuloy, nakaitin pa, ganito pala ang pagpilit ng Diyos. Para nasa ko ng sakripisyo, mahaba-haba. Pagkatapos doon, nakahinga ko, at nandiyan naman yung trials, bulit-bulit pagsubok, at pagka ikaw ay naka-ubel ka mo naman, ay nandun naman yung blessings, at pagka naroon yung blessings, naroon naman yung trials. Minsan, yung ginagawin na pa yung blessings, nagiging trials din yun. At minsan, nadadaganan na ng blessings, hindi ka na makakabot. So, nalilimutan ng Diyos. Like Abraham, hindi ka ng blessing, isang anak, nalimutan ng Panginoon. Hiningi ng Panginoon, at hindi naman nabigo ang Panginoon. Hindi dahil na. Ay kung yan ang blessing ang naging hadlang sa ating paglilingkod para hindi makita yung ating patuloy sa Panginoon hanggang wakas, ay may bibigay natin yung blessings. Dahil merong nakalaan ang blessings na hindi. Na kahit ikaw mamatay, bubuhay na ng buhay ng Panginoon. At matanggapin yung buhay na wala. Na pinangangako doon sa sumasampalataya at umaasa at mayroon silang pag-ibig. Ayan, pag-ibig na yan, it is agape love. Divine love na kapatid. So love is, amen, nature of God. While faith and hope are essential, but love is ultimate expression of Christian maturity. Yun. Ito pala makita yung kay mature na. No? Na ito ay, yung pananampalataya ay dinala doon sa pagka-mature. Salitang steadfast na pagtibay ka sa pananampalataya. Hindi para sa pagyon, kundi ikaw ay dadali doon sa pagka-mature. Maging tao. No? Tao ka ng Diyos. No? Maturity and the fulfillment of the law. Para ma-fulfill yung law. So ginagamit ng ating pananampalataya para dalhin ka doon sa pag-asa at ikaw ay manatili sa pag-ibig para ma-fulfill natin yung law. Faith is the foundation. Ang pananampalataya siya ang foundation. Okay, mayroon tayong pananampalataya, pero that is foundation lang. Faith is the foundation of our relationship with God. That is faith. Faith is the substance of things hoped for, the evidence not seen ng Diyos. Hindi natin nakikita. Pero this is the foundation lang. Assurance, katiyakan. Conviction, sa ibang salin, conviction. No? Amen? Faith is the foundation of our relation with God. It is through faith that we accept Christ and begin our journey as a believer. Begin
begin our journey as a believer. Mayroon pala tayong journey. Like Paul, mayroon siyang journey. Missionary at mayroon siyang journey. Laban sa Panginoon, narating siya, hindi siya mayroon sa journey niya. So, kahit siya hindi nakarating, sumulat pa rin siya. Kahit siya nakabalanggo, sumulat pa rin siya. Yun ang pag-ibig ni Paul. So, kahit siya nakulong, hindi napigilan ng, no? Hindi napigilan. Sabi niya, Busan, kahit ikulong mo niya ako, malaya naman ako. Mayroon doon na, amen, praise God. Malaya doon na kukulong. No? Kukulong sa bisyo. No? Nakukulong sa lipunan. Mas maganda yung nakulong ka. Amen. Nagdag sa spiritually, malaya ka naman. Sumunod kung ano ang gusto ng Diyos. Malaya ka naman gumawa sa journey. No? Praise God. So, it is through faith that we accept Christ and began our journey as a believer. It is the assurance of things hoped for and the conviction of things not seen. Kaya sinabi doon sa Hebrews chapter 11 verse 1. Hindi lang talaga ng verse. But hope as the anchor. Ano yung anchor? Ano yung sa barko? Ano yung? Angkla. Eh kung ang barko ay sa gitna ng laot, napakalalim noon. So yung angkla mo noon, praise God, hindi ko alam kung ilang dipa. Kaya ang angkla mo, yung lubid noon, ilang bilyan ba? Ilang ba ang angkla ng barko? Dala-dala niya, ilang ang lubid noon. No? Kaya ang hope mo, wala kang ibang inasahan ng Diyos, mahaba rin ang lubid mo, mahaba ang pasisya mo. Kahit ikaw nakaranas ng long suffering, mahaba. Doon mapapatunay na ikaw mayroong long suffering kung mayroong kang hope. No? Kailangan hindi lamang 1,000 bilang, unlimited yung number. Dahil natin alam kung hanggang kailan. No? Nawilyan? Kaya yung anchor natin, yung lubid natin, unlimited. Kailangan yung mga load. Meron mga unlimited. No? Dahil ang blessings ng Panginoon, unlimited. Kapag tayo umaasa sa Panginoon, kailangan unlimited. Panahon mo, unlimited. Pagdating sa Panginoon, kailangan wag mo nating limitan ng Panginoon. Kailangan unlimited. Pagdating sa Panginoon, always say, yes Lord, yes Lord. Yes Lord, I will follow you. Then ako umaasa lamang sa iyo. Amen? Kung mayroon tayong faith, that is foundation, or, amen, hallelujah, relationship sa Panginoon. So, it show our hope. Now, hope is provide us with the assurance of God, promises, and the expectation of eternal life. Expect natin, maka-receive ka ng eternal life, di ba? Sino maasa na meron eternal life? Amen. Kahit mawalan natin buhok, Amen. pumutin natin buhok, basta meron na tayong eternal life. Amen? Mawala na lang lahat. Amen? Wag lang yung eternal life na pinangako ng Panginoon na atin namang inaasahan. No? O di at makalpo na. Basta expect tayo. May na-expect tayo. Ano expect natin? Eternal life. That is gift ng Panginoon na hindi lang temporary, kundi that is eternal life. Yan natin hanap. Bakit tayo naglilingkod kayo? Bakit tayo nagtitipis? Hindi naman matulog. Meron tayong gustong pagod, gustong ipagod, gustong makuha, gustong matamo. Amen. Una, yan ang gusto ng Panginoon. At pangalawa, gusto din natin matamo. Ano yun? Eternal life. Buhay na wala hanggan. Kaya yung hope, that is anchor. No? Provided assurance of God, promises, and the expectation. Pinapaikot ng gila mo. Alam, itatagpis ka rin. Muski lang. Amen. May
So, expectation. No? Na-expect natin. So, what we're gonna like, it anchors our souls. Kailan naka-anchor? Saan? Our body? No. Our soul. Right. No? Ito yung source. Nilikha ng Diyos. As like this. No? Magawa ng ating flesh nandiyan. Pero the real you, which is source. That's the real us. Ito, from alabok ng lupa ito eh. From the dust. But the real us, which is soul. Amen? Kaya naka-anchor doon. Naka-anchor lahat. Ang iyong kaluluwa, yung nasa doon sa pag-asa ng Diyos. At nagtatapos doon sa keeping, anchor our souls, keeping us steadfast in trials and focus on the future. Kita mo yung future? Maybe this future state. Alam ko eh. Nakakapalataya mula sa wala. At pagka ikay tumingin sa Panginoon, sumampalataya ka. Just declare in your heart. Kasi magpagtula. Nag-distribution ng faith down. Let us forsake Lord. Abundant. Abandon. Abandon Lord, and you have abundant time. And you have faith in God. You have faith in God. That's faith in God is assurance. So, focus on the future of the Lord. Love is not merely an emotion, but an action. Tama ba? Pwede nga, salita lang, mahal kita, pero walang action. Ito nga, pinatito na yan. Mahal kita, panahon ngayon ng love. February, di ba? Napabisi nga yung hotel, di ba? Puno-puno yung hotel. Yung hotel niya ba, puno rin. Ayaw. Amen? So, walang flowers. Yun ang action. Amen? Nakikita. But that is emotion. No? No? That is not merely an emotion, but an action. It is demonstrated through selfless. Selfless act. Anong sabi? Selfless act. Hindi makasarili. Pag mayroon kang binigay, tapos pinanghinayan ka, dapat sa akin yun. No? Kung nagbigay tayo, kung tayo maghanap ng kapalit. No? So yung binigay natin, para sa kanya yun. Kaya binigay natin dahil sa kanya yun. Ato mo nang isipin, binigay ko siya gano'n. No, para sa kanya yun eh. Ay, nag-pray yung sa'yo. Ay, pinakita, in-extend mo lang yung love mo, pinakita. Yung lang yung love mo, para maligugay ka na ikaw yung mayroong Diyos. Kasi ito nakikita kung ikaw yung mayroong Diyos, tumihitig ka sa iyong kapag. Ginagawa ito, na kahit ito'y kapang hinayangan mo, ngunit, hindi ka nang hinayang, ibinigay mo sa Kanya. Hours, na hindi malalanta. No? Last day. Amen? Praise God. So, selfless, hindi makasarili. Patience, kindness, and truth. Patience, kindness, and truth. As a believers, we are called to love others as Christ loved us. To show the love of God to us. Just produce the character of Christ to us. English ko naman. Tama ba yung English ko? Tama yun? No? Amen. Tama yung English ko? Tulog sa ano? Tumpak basta. Tumpak? Amen? So that is the love of God. The real love. Selfless. We act. Not only my words, but act. It's real. Real. Amen? Patience, kindness, and truth, and believers should are called to love others as Christ loved us. Tingnan natin sa, dito tayo mahuli. Dito natin
ito yung ating conclusion, chapter 4. First John, okay, ito natin. Okay, ano ba ito? May suka, no? First John, chapter 4, 6, hanggang 13. So, mayroon bang ano yan? Ibang ano? Okay. 4:6 hanggang 13. Okay. Sabi mo sa 6. Tayo nga'y sa Diyos, nakakilala sa Diyos, ay dumirinig. Tayo nga'y sa Diyos, nakakilala sa Diyos, ay dumirinig sa atin. Nakakilala sa Diyos, dumirinig sa atin. At ang hindi sa Diyos ay hindi dumirinig sa atin. Dito natin nakilala ang Espiritu ng katotohanan at ang Espiritu ng kamalian. So magkakaroon tayo ng discernment yan. So if you have words of God, you have discernment. Meron tayong discernment na pagkilala. Kung siya ngayon nasa pag-ibig natin, na meron pag-ibig siya ng Diyos o nasa kamalian. So, lahat ng merong salita, meron silang discernment. Dahil ang salita ng Diyos ay tulad ng tabak na tumatagos sa kasukasuan. Hebrews chapter 4 verse 12 na kumikilala ng lahat. No? Anong mayroon? No? So that is truth. Truth is the word of God. And then Espiritu, which is God is anointing power. Amen. Mahusay, marunong kumilala sa lahat na. At lahat ng amen, may God na may pananampalataya at umasa sa Diyos ay nakikilala, kumikilala sa Diyos at nakikinig sa kanino? Nakikinig siya sa kapalitan ng kapatid ng Panginoon. Diba? Ano yung conviction? Napangalahanan mo na siya ay napakino. Ikaw ay pinalalahanan mo. Salamat ka. Pinalalahanan mo. Huwag ka mo. Pinakita mo yung pagmamahal mo sa iyong kapwa. Kung sinabi, kaya mo yun. Diba? Pinamasama yung payo ng iba. Yung pala para sa kanya, para mapabuti ang buhay niya. No? Okay. Sa ano kaya? Sa 7, ang sabi, marami na mahal ay magbibigyan tayo sa isa't isa sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. Ang bawat pag-ibig ay pinanganak ng Diyos at makakilala sa Diyos. Yan ang patunay. Diyos natin yung nakikita, natin kapatid, nakikita. Pakita natin ang pag-ibig natin sa Diyos. Doon sa nakikita. Para natin ibigin ng Diyos, hindi naman natin nakikita. How to love God. You are not seen. But your brother. Seen. Ibigin natin. Ibigin natin ating kapatid. Kaya Marcos Barbilla, may tango na siya. Kaya medyo manipis ng buhok. Kahit puti ng buhok. Mahal ko si Brother Cliff kahit minsan lang kami nagkita. Mahal ko si Brother Binhard. Kaya ganun lamang, nagluluto, papakain ko sila. Amen? Pagdating naman, di ako nagluluto. Iba nagluluto pala si kapatid. Ganun yung mga kapatid. Kaya tingnan nagluluto. Dahil pansin to. Yan nagmamahalan. Eh kung dumami na tayo, paano natin makita? Makita natin. Eh ma-establish mo na yung pag-ibig ng Diyos sa atin para makita, malaman tayo mamahalaga. Believers. Amen. Taas, sa 8. Maliwanag naman yan, di ba sila? Pero, ang hindi umibig ay hindi nakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Yan pala naman napakahayos. Yan ang kung doon na suminto sa lahat. Kaya sabihin, ikaw ay mayroong faith, mayroong kang hope, pero walang pag-ibig. Useless. Walang saysay. Ibig mo yung buhay, walang pag-ibig, wala rin saysay. Dahil wala rin ang Diyos sa kanila. O sa pagturo, at amen, salitang iba't ibang wika, nasa kanya ng lahat, pero walang pag-ibig, wala rin saysay. Bakit? Walang pag-ibig.
Wala rin Diyos. Wala ang Diyos sa kanya. Taas ang basa. Taas. Next time. Dito na lang ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo mabuhay sa pamamagitan niya. Ating kinabubuhay ngayon. Kaya bakit tayo naghirap na may kinaharap tayo ng problema at ano bang kinaharap natin, isipin natin na tayo nabubuhay sa hindi sa ating sarili kundi sa Diyos. Right, sabi, tuloy. Next time. Narito ang pag-ibig ay hindi. Narito ang pag-ibig. Hindi sa tayo ay umibig sa Diyos, kundi siya ang umiibig sa atin. Yan pala. Ang Diyos ang unang umibig sa atin. Uminibig tayo ng Diyos, ipakita natin yung pag-ibig natin saan, kanino. Amen. Hallelujah. Sa kapwa natin para malaman ng Diyos na iniibig natin ang Diyos na hindi natin kita. So, ganun na lamang. Ano ang benepisyo ng pag-ibig? Eternal life. Ito yung kailangan manatili. And eternal ito. Ang kaloob, eternal is temporal. Love is eternal. Amen? Praise God. Okay. Tuloy natin ang basa sa ngayon. At sinugo na kailangan na pampalubag o pampalubag sa atin sa mga kasalanan. Matubos. Palubag. Yan, grasya. Next slide. Mga minamahal, pinsunod ni Pablo, mga minamahal, kung tayo'y iniibig ng Diyos, ng gayon, ay nararapat na magbigyan din ng makita natin. Ay hindi mo lang apat, 10. Pati ang kapwa natin. Nakita natin yung pagbubuti, mabuhay. Hindi bakas pa, hindi bakas lang. Kundi yan ay pagbubuhay. Next slide. Saan yan natin, no? Okay? Dito nakikilala natin na tayo'y nanananahan sa Kanya. At siya'y nasa atin sapagkat binigyan na tayo ng Kanyang Espiritu. Yan ang pag-ibig na Diyos na sa atin. Ang Espiritu ng pag-ibig ay nasa atin. Yung Spirit with this anointing, power, para mapanatili tayo sa Diyos sa pag-ibig. Sabi ni Pagsamba, makita natin dito, kailangan ng isang matalino tayo sa pag-ibig ng Diyos. Kaya magbigyan tayo sa isa't isa para ito ang utos ng Panginoon. Pagka na-fulfill natin ito, alam natin ang conclusion ng ating journey. Amen. Amen? Amen. Salamat sa Panginoon. Eternal life, nature of God. Like faith, hope, which is will find the fulfillment of eternity. Love will continue forever. It is the essence of God's kingdom and the greatest commandments given to us. Ang ibigay ng Panginoon sa iyo, kalooban na napalipat mo ang mundo, nabuhay, binuhay mo yung patay, to His name, and His gift. Agad ng Panginoon, ito yung hindi temporal, eternal gift, which is agape divine.
pagkakaroon tayo ito. This fulfilled. Naganap na yung ating journey.